The views and opinions expressed by the host and guests are solely their own and do not necessarily reflect the views, policies, or positions of this television station, its management, or its affiliated network. The station and its affiliates assume no responsibility or liability for the opinions expressed or the content discussed during this program. Viewer discretion is advised. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa Barangay Tayo. Welcome back po mga kabarangay. Before anything else, napakaganda ho ng topic natin. Ito pong mga pag-uusapan natin dito sa third segment. Pero before anything else, kasi nga tuwan-tuwa kami at na-meet po ng ating pinagpipitagang kapitan ang leadership ng Liga ng Barangay. Nais lamang po naming batiin ang mga opisyal ng Liga ng Barangay. Kap, take it away. Yes, maraming salamat dahil sa mga kapwa-kapitan ko na nandun, lalo na doon sa mga kapwa ko kapitan sa Mandaluyong. Tuwan-tuwa po ako, 11 po kami na nakatanggap po ng SGLGB for 2024. Binabati ko po lahat, congratulations. Plus, marami po kasi talagang Kags Butch bumati sa barangay tayo, nagpa-picture po sa inyong lingkod. Jahe po minsan jajahe ko Dane style na sanay sa mga ganun Okay, pero sa totoo lang nakakataba po ng puso. Batiin ko yung mga ilan po na aking nakausap at natandaan at nakausap po ng aking mga staff na nandun po para at least makakuha yung pangalan. Kasi merong mga bumati doon sa loob mismo ng World Trade na madilim po kasi at bawal po yung staff doon Puro mga talagang staff lang ng DILG saka ng National Liga ang nandun. Anyways, batiin ko po si Punong Barangay Brian Manapat ng Barangay Katmon, City of Malabon. Punong Barangay Nick Baldos ng Mabusag Norte, Badok, Ilocos Norte. Punong Barangay Noel Haplos ng Barangay Isidro, Parañaque City. Yun, si Haplos. Hello sir, magaling yan. Yan. Punong Barangay, nakakwentuhan ko siya, Kags Butch, at nag-share kami ng mga iba pang mga Tagal na yan, magaling presidente po yata ng Parañaque to. Sa ano siya? Sa District 1. Presidente ng barangay. Okay. Punong Barangay Mario B. San Andres ng Barangay Kumay West, Valenzuela. Felisa Tumaning Bana sa Bana, Ilocos Norte. Ito yung mga staff po, Fabliano Gahete, Bana, Ilocos Norte. Saka again, binabati ko po si Maria Katrina Jessica D. na National President sa Isabela po. Hello, Madam President, at sa mga awardees po ng SGLGB. Congratulations po sa inyo. Sa gawing akin naman, may babatiin lang ako bago po natin kilala sa chat. Ito po si Sobi G. Castillo from Negros Occidental. Ang barangay po nila ay Barangay Pingot. At sinabi po niya sa akin na mahina ang kanilang signal dahil sa bundok daw sila. Pero umaabot tayo sa kabundukan ng Negros Occidental. Nakakataba naman po ng puso. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. By the way, nakwento ko nga pala sa ating mga kabarangay na we are trying to get in touch with Attorney Romulo Macalintal para marinig naman natin ang side niya. Kasi kung matanda dito si Attorney Alberto Agra. Yeah. At attend pa rin si Attorney Alberto Agra. Not only about constitutional and unconstitutional ng fixed terms. Yeah. Magiging parang isa siya sa mga regular co-host natin. Yes. Pag-uusapan ng iba't ibang aspeto ng local government. Expert advice coming Yes, from expert. an expert of the local government code. Yes. Yun. Maraming salamat, Attorney Agra. At Attorney Romulo Macalintal, pinapahanap na ho kayo ni Kapitan Dondon Francisco. Actually, marami humahanap na kapitan kay attorney. Kausap ko si President Jessica D. Gusto rin mag-meeting sa kanya ang Liga, National Liga, para at least mapakinggan naman daw niya yung side ng National Liga. Really, I don't know. I am just kami po ay,
punong barangay lamang po. Simpleng-simple. Wala ho akong posisyon, wala po akong ano, at okay na po ako dito sa barangay tayo na nakakapagbigay po. Ang dami kasing nagsasabi. Maraming salamat Kap Dondon. Marami kaming natututunan sa inyo ni Kags Butch, saka ni Kapitan Marie Formentera. Si Kapitan Marie, Okay. Oo. Yan ho naman ang talagang gusto namin mangyari. Makatulong kami sa mga kapwa naming public servants ng barangay. Ang laking bagay po nung pagsasabi nyo ng ganun para sa amin kasi nakakataba po ng puso namin po. Yes, at siguro Kap, no, gagalingan pa natin sapagkat alam nyo, dahil mga galing ng mga kapitan. Yeah. Kumbaga, parang nahihiya rin naman tayo minsan magsalita din na tayo pa ba naman yung, di ba? Pero ganun pa man, nandito tayo, hindi naman tayo masyado magagaling. Pero at least man lang kahit papano, makatulong tayo ng konti. Magkaroon sila ng platform din sa kanilang mga hinanaing, na mga nais nilang mabago sa batas. At ito nga, masarap siguro kung magkausap talaga si Ma'am Jessica D at saka si Atty. Romulo Makalintal nang bago man lang sa Supreme Court, magkarinigan sila ng both sides nila. Ano? Yun nung kami kumakain, nung kaming dalawa ay kumakain ni Press, yun po ang topic namin. At marami po nga siyang insights. Pinakinggan ko naman, para at least, alam niyo naman po dito sa barangay tayo, both sides of the story. Yes. Hindi pa pwedeng isa lamang. Napaka-neutral po ng... Marami pong nagsasabi sa mga komento sa vlogs o sa... Pero pagdating po dito sa amin, hindi po pwedeng opinion lamang eh. Okay? Tapos we'll sway you because of our opinions. We have to have a backup or we have to have a parang... saan nanggaling yung... Kung may opinion man kami, saan nanggaling yung opinion mo? Anong pinangahawakan mo? Hindi pwedeng humugot lang kami sa alapaap ng isang storya at binato namin sa inyo. We don't do that. Or else, kapag nagkamali si Kags Butch, si Kap Dondon, o si SK Mai, o si Kags Marie, masisira kami in the end eh. Ayaw namin po yun. Nakakahiya. Nakakakuryente yun. Nakakahiya sa mga kapitan natin, mga magagaling at mga kagawad na mga matatalino. Diyos ko po, nakakahiya. Kinakailangan laging may legal basis. Pero ganun pa man, ang pinakahuling balita, Kap, dyan sa fixed term, pinatawag na raw ng Supreme Court sina Executive Secretary Bersamin, ang authors ng bill sa Kongreso at saka Senado, at syempre yung legal team ng Malacanang para i-explain nila kung bakit nila ipapasok. Normal process po yun hindi ba? It's the legal protocol of the Supreme Court. Okay? The Supreme Court is like a barangay, punong barangay. Kailangan pakinggan nila yung both side. Hindi pa pwede yung side lang ni Atty. Mac tapos magdi-decide na sila. Kasi yun. Tama yun. Yun din ang pagkaka-explain ko. Parang barangay yan. Sinabing unconstitutional ka daw. Anong masasabi mo? Okay. Bakit siya unconstitutional? Bakit siya gano'n? Constitutional ka ba? Ganon lang naman yun. Hindi yan kasi may nag-comment na pinapahiya daw nila yung mga congressman, senador, pati si ex-justice Lucas Bersamin, hindi naman, wala naman ang papahiya. Wala. Yung side nila ang kinakailangan marinig para to shed light on the law. Hindi naman, wala naman, we're in a democratic republic. Okay? Hindi to parang, kasi minsan nga na ano ko sa masyadong emotional po yung mga natin. Masyadong emotional. Masyadong emotional. Hindi po. Relax. Kapag pinatawag po at inimbitahan ang isang Supreme Court ang isang Office of the Solicitor General, yan ang tagapagtanggol ng gobyerno. Okay. Matik yan. Matik yan. So, yung Solgen, i-explain lang ni Solgen yung anong side ng gobyerno. Yun, ito. Ngayon, kailangan magaling si Solgen. Para mapaniwala niya at maintindihan ng Korte Suprema yung gustong yung nilalaman ng batas, yung dinedefend niya. Ganon din yung petitioner. Kasi may prayer po yun eh. Ano yung prayer mo doon sa iyong petition? Ano yung gusto mo mangyari? What's your goal? Hindi, unconstitutional yan eh. Hindi naman pwedeng unconstitutional yan eh. Yun lang.
Siyempre, meron hong backup yun. Kasi ganito, kasi ganyan. Yung parang sa barangay natin may whereas. Whereas, ganito, ganyan. Whereas, ganito. Meron tayong pinanggagalingan bago tayo gumawa ng isang ordinansa. Ganon din po yung mga yan. Yan po yung yung tinatawag nating legal process no? May pagdadaanan talaga. Mismong barangay, may pinagdadaanan ng mga kaso. Ito, may pagdadaanan din. Speaking of which, yan nga po, alam natin na yan po yung mga makers ng fixed term at saka yung kay Attorney Mac. I'm sure in the next few weeks, in the next few days, meron dyan na mag-i-intervene. May mag-i-intervene po dyan. Nasabi na rin po natin yan kamakailan. Pero maghihintay po tayo kasi lalong nagiging exciting ang laban sa Supreme Court. Alam nyo, sa totoo lang, tuloy nyo na lang po yung serbisyong ginagawa nyo. Doon na lang po yung panghawakan natin. Ngayon, mahirap po yung mahirap yung may false hopes ka o kaya for or against, no? Basta, yung goal mo dapat yung public service kung nakaupo ka. At kung hindi ka naman nakaupo, aspirante ka, hindi mo na kailangan manira na hindi, mali yan, unconstitutional yan, kailangan tuloy yung election. Kung hindi nga, di ngayon pa lang, kumilos ka na. Pakitang gilas ka na. Ilang buwan lang ang pinag-uusapan natin. Maybe 1 year to less than a few months. Yun lang ang pag-uusapan natin. Bilis-bilis lang yan. Bilis yan. Tatlong taon nga ang bilis postpone. Mabilis yan. Mahirap pong, ako, bago ako nanalong kapitan, took me 12 years. O 16 years. Natalo na ho kasi ako 2002. So, natalo akong kapitan noon. I was still young. Sabi nga ni Secretary Ben Arabalos noon, na nung siya ay mayor pa ng Mandaluyong, there's always a time for everything. Totoo yan. Naniniwala ako dyan. Ako, ang tagal din. Marami akong talo. Pinakamaraming talo yata ako sa Parañaque. kung yun yung kakausapin ng mga taga-Parañaque. Pero alam mo, masarap sa natatalo. Pag nanalo ka na, yung hiya mo na hindi magsilbi na andun Kasi pinagbigyan ka rin, naramdaman mo yung talo mo, and mararamdaman mo rin na pinagbigyan ka rin ng taong bayan, at mahihiya kang hindi talaga kumilos. Yun naman ang kagandahan. Tama naman yun. Saka natututo ka po di ba? Kapos ako, feeling ko noon, during that time, 2002, eto pa lang ang naitanim ko sa barangay ko, kulang pa. Hindi naman kasi kaya ng isang taon lang yan, Kags Butch, na bigla ka magtatanim. Sa totoo lang, because of the social media, because of what's happening right now, because of the influences of other straight, yung tapat na mga politiko, nababago na yung mindset. Natutuwa po ako medyo nababago na mindset ng mga tao. At hindi lang po sa tapat kung pumupunta, pati sa magaling. Yes. Di po ba? And in a few months, kung tuloy man yan o hindi, pag-uusapan natin yung mga qualifications muli. At saka yung para sa atin, yung mismong para sa ano ba para sa atin ang maganda iboto or isang ehemplo ng isang magaling na public servant. Meron lang ako ibabalita sa inyo. Mabilis lamang po. Yung mga tunnels po ngayon ay inatasan to be added to schools for peace and order, sabi ho ng DILG. Quickly, ano ho masasabi nyo, Dine? Okay po ba yun? May school po kasi sa amin. So, kasama po na sa kanilang job description po na medyo pagbantay. Pero, mahirap i-elaborate. Nakipag-usap po ako sa pamunuan po ng school saka sa mga parents. Nga yung bullying, dalawa po yan. Yung nambubuli, saka yung nabubuli, parehas pong biktima. Okay? Bakit po? Kasi yung nambubuli, may kakulangan sa psychological, saka sa emotional support coming from the parents. Ako naniniwala po ako doon. That's my opinion. Bakit? Kasi supposedly sa bahay, naituturo yun na hindi kayo dapat nang-aapi, dapat ay na yung humility, yung mga values present, yung mga tamang values ng isang Pilipino, isang maayos na Pilipino, ay dapat na ituturo sa bahay. Kung hindi man na ituturo sa bahay yun, nasusuportahan ng teacher, pero syempre, kaagapay dapat ang magulang pa rin. So, doon kinausap ko yung mga magulang.
Kinausap ko yung SK nung nagkaroon sila ng katipunan ng kabataan recently at sinabi ko, yan, walang gastos. Ang kailangan lang maging sensitive ang mga SK chairman saka SK kagawad sa kanilang mga constituency, lalo na pagdating sa... So hindi lang po pagdating sa mga kabataan, hindi lamang po trabaho ng tanod itong bullying. Trabaho po ito ng lahat dun sa ating komunidad. Yan po. Maraming salamat. On another topic, last na lang, ayan, bago po tayo magtapos. 3 pong senador ang nag-file ng anti-political dynasty at sinabi nila na hanggang 2nd degree of consanguinity and affinity, hindi na pwedeng tumakbo kapag may nakaupo na kamag-anak. Quickly, ano masasabi ko lang dyan, ipasa nyo muna. Kasi yun na naman tayo, pag-uusapan na naman natin, wala rin ang mangyayari hanggang 3rd reading, hanggang mamaya bike-cam na naman tayo nito. Tapos biglang i-announce yung pasado na, yung pala hindi. So ipasa nyo muna. Kaya ayoko nang patulan yan. Dahil ang tagal na itong anti-political dynasty, 30 years na yung Constitution. More than 30 years na rin naka-file yan eh. Mangyari, ang labo yan. Well, anyways, malay nyo, may mirakulo naman talaga. Sana. Di ba? Pero, mamulabs yan. Okay, so, Kagawad Marie, kung nasaan ka man naroon, babalikan na din eh. At, SK May, sinamahan niya ang kanyang mother, kaya siya wala ngayon. Dahil mother niya nagpapa-laboratory test. Yeah. So, Mami May Salazar, ingat po kayo and get well soon. At SK, naabangan ka namin next week din eh. At may mga guest po tayo next week. Papaalam ko lang po sa inyo. Pabigat ng pabigat yung mga guests natin. Kags Butch. Yes. Ang hinahanap, bukod sa atin dalawa, bukod sa'yo, sikat na sikat ka, grabe. Kags Butch, Kags Butch. Okay, maniwala ka sa akin, Kags Butch. Ang hinahanap din, bukod sa inyo, ay si ako yata yung the least. Okay, pero si SK May, saka si Kapitan Marie, grabe, Kapitan Marie. Okay. Magpakita ka na. Baka sabihin, tatakbo sa Parañaque. Pero na-meet ko yung mga kapitan ng Parañaque. Nakakatuwa naman po. Magagaling mga taga Parañaque. Proud po tayo dyan. Kapitan ng Don Bosco, Parañaque, saka yung isa na babae. Yun. Kaya, sige, mag-guest din tayo, mga kapitan sa Parañaque. Tsaka ibang mga kapitan sa Mandaluyong din. No? Yeah. So, maraming salamat at patuloy niyo po kaming pinanunood ni Cap Dondon. Bagamat kulang kami, nandiyan pa rin po kayo. Kaya po, next week, marami po tayong mga inibitang guests, mga kapitan, mabibigla na lang ho kayo. Kaya kita-kita po tayong muli dito sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa